nakiusap ang partner ko na baka pwedeng sa kwarto muna namin matulog ang nanay niya dahil nagkasakit siya. Kaya napatanong na lang ako kung hanggang kailan matutulog sa kwarto namin si mama dahil magaling naman na siya. Tawagin na lang daw natin siyang Kay, 26 years old at 40 weeks pregnant sa kanyang unang anak. 4 na buwan pa lang ang kanilang relasyon nung una silang magsama ng kanyang boyfriend na tawagin na lang nating Jay. Alam naman ni Kay na makikisama siya sa pamilya ni Jay at wala namang problema yon dahil sobrang babait nila. At noong tumungtong na ng 4 na buwan ang pinagbubuntis ni Kay, bigla naman nagkasakit ang kanyang biyena na babae kaya nakiusap sa kanya si Jay na baka pwedeng doon muna matulog ang nanay niya sa loob ng kanilang kwarto. Sa salas kasi talaga natutulog ang biyena niyang babae at ang kwarto lang nila ang natatanging may aircon. Parang wala naman daw karapatang tumanggi si Kay dahil siya naman talaga ang sampid sa pamilya at siya ang kailangang makisama. Paglipas ng ilang buwan ay gumaling na rin ang kanyang biyena na babae kaya napatanong na lang si Kay kay Jay kung hanggang kailan matutulog ang nanay niya sa loob ng kanilang kwarto. Tutal naman daw ay magaling na ang kanyang biyena na babae pero ang sinabi lang sa kanya ni Jay ay wala naman daw siyang makakasama kapag gabi dahil night shift si Jay. Naiintindihan naman yun ni Kay dahil baka nag-aalala lang sa kanya si Jay dahil wala siyang nakakasama sa gabi pero umaasa pa rin siya na baka makiramdam ang kanyang biyena na babae. Dahil bilang mag-asawa ay kailangan naman nila ng privacy pero wapakil si biyena. Ilang linggo pa ang nakalipas ay napag-usapan nila ulit yung dalawa ni Jay at ang sagot sa kanya ni Jay ay summer daw kasi baka naiinitan ng kanyang nanay. Hinayaan lang yun ni Kay, hinintay niya na matapos ang summer kaya kinausap niya ulit si Jay pero hindi pa rin pumayag na paalisin ang nanay niya. Sumama na ang loob ni Kay dahil parang hindi siya maintindihan ni Jay kahit ilang beses niyang ipaliwanag ang tungkol sa privacy nilang dalawa. Ayaw naman ni Kay na sumama ang loob ng biyena niya sa kanya dahil sobrang babait naman nila pero hindi talaga siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Kung ang ibang babae daw ay nagde-demand na ibukod sila, ang dinedemand lang naman ni Kay ay ang privacy nilang mag-asawa. Kaya si Kay na ang gumawa ng paraan para mapatalsik ang kanyang biyenan sa loob ng kwarto dahil bumili siya ng crib na masasakop lahat ng pwesto. Sinuportahan naman siya ni Jay pero nagbiro si Jay sa kanyang mama na mawawala na siya ng space pero ang sagot ng mama niya ay maliit lang naman daw ang crib at maliit lang naman daw ang pwesto na kanyang hihigaan. Kaya dito na tuluyang nawala ng pag-asa si Kay na magkakaroon pa sila ng privacy kaya ang tanong niya ay selfish daw ba siya para mag-demand ng privacy? Masama daw ba siyang tao kung pilitin niyang umalis ang kanyang biyena na babae sa loob ng kanilang kwarto? Sa totoo lang, stress na daw siya sa kakaisip ng paraan. Ayoko pong maging masama sa paningin ng partner ko at ng biyenan ko kaya sana ay mabigyan niyo ko ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Alam mo, valid naman yung nararamdaman mo kasi syempre bago pa lang kayo talaga mainit-init pa yan. May naiisip kasi akong dalawang paraan na pwede mong gawin. All win kayo dito, parehas kayong panalo kaya everybody happy. Una, pwede mong pa-airconan yung sala para doon na lang matulog si mother kasi wala na siyang maiaangal dahil hindi na mainit. Pero kayo yung magbabayad ng kuryente para hindi siya magreklamo. Pangalawa naman ay bumukod na lang kayo kaysa magbayad kayo ng napakalaking kuryente dahil magiging dalawa yung aircon, ibayad mo na lang ng upa. Ayan yung privacy na hinahanap mo. Ang hirap kasi talaga makisama lalo na kung mababait naman yung mga biyenan mo pero may mga bagay kasi silang ginagawa na hindi mo namang gusto.